Madaragdagan pa ang grupong sasali sa Tigil Pasada dahil simula bukas hindi na rin babiyahe ang grupong Manibela. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Justin Punsalang. Justin, may napagkasunduan na ba yung LTFRB at ang transport groups kanina? Cheryl, closed door ang naging pagpupulong kaninang hapon ng LTFRB at grupong Piston kaya bawal ang media sa loob. Pero sa isang pahayag, sinabi ni LTFRB spokesperson Celine Pialago na pinag-aaralan na ng LTFRB ang mga concerns ng grupong Piston. Pero dahil may mga pinoproseso pa raw ng mga dokumento, posibleng matagalan pa ang pagtugon nila sa grupo. Yun nga lang ang tiyak, simula bukas, mas daraming mga tsuper ang hindi babiyahe sa mga lansangan. 2:30 ng hapon nang magsimula ang meeting ng LTFRB kasama si Attorney Ariel Inton para pag-usapan ng tigil pasada ng Piston. Dito rin tinalakay kung alin sa mga kasunduang inihain ng grupo ang aaprobahan ng ahensya hinggil sa guidelines sa PUV Modernization Program. Habang nangyayari ang meeting, nakausap namin si Piston President Modi Floranda. Ayon sa kanya, si Inton ang tumutulong sa kanila na maunawaan ang guidelines. Nilinaw din niyang walang pag-uusap sa pagitan nila ni Chairman Guadis na ihinto ang transport strike. Nasabi po natin sa pag-uusap kahapon ay aantay po namin yung kanilang ilalabas na MC pati po doon sa ating demand. Ano naman po sinabi si Chairman Guadis na ihinto namin yung aming pagkilos. Tuloy-tuloy pa rin at hanggang bukas po ito. Bago ang meeting, muling nilinaw ng LTFRB na walang jeepney phase-out. Yan ay kahit sumapit pa ang December 31 consolidation deadline o yung pagsasama-sama ng individual na prangkisa para bumuo ng korporasyon o kooperatiba. Kahit petisyon lang daw ang ipasa, pwede pang makabiyahe ang mga jeep. Just pass po your petition for consolidation. This is just a 1 to 2 pager petition po. Huwag nyo na humunang intindihin yung napakadaming technical requirements. The LTFRB will still allow you to fly and operate on January 1, 2024 onwards. 4 na kondisyon ang hinihiling ng Piston para ihinto ang tigil pasada. Ayon sa LTFRB, 3 rito ang hahanapan ng paraan. Gaya ng pag-waive ng penalties, pag-extend sa 5 taon ng kasalukuyang 1 taong validity ng prangkisa at pag-revise sa Omnibus Franchising Guidelines. Pero ang ika-4 na concern ng Piston na tuluyang ibasura ang consolidation ay non-negotiable sa LTFRB. Ayon kay Pialago, matapos ang December 31 deadline, dito palang magsisimula ang proseso ng modernization na posibleng abutin ng higit 2 taon bago tulyang maipatupad. Sa ikalawang araw naman ng tigil pasada, mas maraming tsuper ang bumiyahe dahil kailangang kumita. Pagkakasabi nila, parang hanggang December na lang ito mabawasan pa kami ng 3 araw na kita. Saan kami kukuha nun? May binubuhay na kayong pamilya. Wala tayong pambiling ulam eh. Kapon tumigil ako. Laban, Manibela! No to jeepney phase out! Pero bukas madaragdagan pa ang mga tsuper na hindi babiyahe. Kasado na ang 3 araw na nationwide tigil pasada ng Manibela mula November 22 hanggang 24. Ayon sa grupo, matagal na itong planado. 2 linggo na po namin itong pinag-uusapan ng ating kapatid na Piston. Yung ginanap nilang tigil pasada kahapon, nangyari lang na talagang naiba yung schedule ng ating kapatid na Piston doon sa kanilang inilunsad na tigil pasada. Bumuel ka rin ng Manibela sa sinasabi ng LTFRB na walang mangyayaring jeepney phase-out. Paano kung mangyayari na walang phase-out tapos patuloy po ang PUBMP? Hindi po ba? Hindi ba dapat prenuhan, isuspinde, ibasura ang PUBMP para walang phase-out? Hindi po ba? Yun dapat ang marinig natin. Binobola tayo, dinidribble tayo. Pinaglululokoho po tayo. Nasa 200,000 daw na miyembro ng Manibela ang sasali sa tigil pasada. Cheryl, bukas naman na makipagdialogo ang grupong Manibela kung pagbibigyan sila ng LTFRB o ng DOTR. Samantala, Cheryl, kanina ay nagsagawa ng maikling kilos protesta dito sa Philcoa ang grupong Piston. Naging mabilis lamang at papayapa ang kanilang kilos protesta at kusa rin silang nag-disperse. Samantala, ngayon sa aking likuran makikita ang mabilis na daloy ng trapiko sa magkabilang bahagi ng Commonwealth. Maayos din na nakakasakay at mabilis na nakakasakay sa iba't ibang mga pampublikong sasakyan ang mga pasahero at wala namang mga stranded. Cheryl? Maraming salamat, Justin Punsalang.
Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.